Our bodies are built from the food we eat. There is a constant breaking down of the tissues of the body. Every movement of every organ involves waste, and this waste is repaired from our food. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood. Napakasaya pong araw ng araw pong ito dahil pag-uusapan na naman po natin ang inyo pong kalusugan at ang atin pong lahat na kalusugan. Kaya tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal. Salamat po sa kalusugan na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa po sa amin. And at this very moment, O Lord, we humbly ask for forgiveness for all of the sins that we have committed against Thy name, especially, O Lord, sa pagsunod sa 8 utos ng pangkalusugan. We pray, Father, that you grant us knowledge and wisdom as we continue, Father God, to share the gospel about health reformation. Thank you, Father God, for all of these things. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, alam po namin na marami po kayong mga katanungan, mga komento dahil ang ganda po ng ating pong topic last week, which is about the grand truth tungkol nga po sa atin pong kalusugan. So now, mga kaibigan, simulan muna natin ang atin pong pagbati sa atin pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po sa atin pong social media account, especially po sa atin pong mga kaibigan from the Adventist World Radio 360, dyan po sa 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, and also we would like to share with you our contact number para at least kung meron po kayong katanungan, may komento po kayo, meron po kayong mga suggested topic, ay maaari niyo po itong i-text dito po sa numerong ito, 0917-572-4601, 0917-572-4601. At gayon din naman po sa ating pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po, mga kaibigan, sa ating pong Facebook page, gayon din po sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po sa pakikiisa po sa amin, especially dito po sa larangan ng ating pong kalusugan. And of course, we would like to greet our friends na nag-send po sa atin po ng mga messages sa kanila, at mamaya-maya lang po ay bibigyan po natin ng panahon ang atin pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga greetings sa atin pong himpilan dito po sa Hope Channel North Philippines. Alam mo, Doc, isang bagay talaga na nakakataba sa puso ay ang pakikiisa ng ating pong mga kaibigan, not only here in the Philippines but also all around the globe. So maraming salamat po sa ating pong mga manonood na patuloy po na sumusubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kasi alam mo, Dok, no, nakakatuwang isipin na ang dami talaga na nakikinig at sumusubaybay po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And this is in fact a program about health information. And gusto ko lang balikan, Dok, no, kasi pinag-usapan natin sa ating pong mga manonood itong nasa page 295, paragraph 1 ng the Ministry of Healing, and it says there, our bodies are built up from the food we eat. So ibig sabihin, kung ano yung kinain mo. Yes, kung anong kinain mo. Binabanggit natin na kung anong kinain mo, yun yung maging dugo mo. Totoo, Doc. And after nun, yung pinag-uusapan po natin dito, there is a constant breaking down of the tissues of the body. And every moment of every organ involves waste, and this waste is repaired from our food. Parang katulad, Doc, ng ginagawa mo, di ba, sa pag-exercise natin. Pinapakain natin ng protein yung atin pong muscles. At ngayon, katulad niya, nag-gym si Doc. Kapag nag-gym ang isang tao or pag nag-exercise tayo, kailangan natin pakainin ng ating muscle para magkaroon siya ng growth and repair. Kaya sabi nga sa Council on Health, related with that quotation from Ministry of Healing 295, ang sabi dun sa 130 ng Council on Health, our body is the only medium through which the mind and soul are developed for the upbuilding of Christian character. Amen. So dito makikita na napakahalaga talaga ng pagtatrato ng tama sa ating katawan. Dahil ito pala yung pinaka-medium kung paano ayusin natin itong ating kaisipan. At merong bahagi doon sa pagbubuo ng tinatawag na pag-uugali na siyang tanging kayamanan na kikilalanan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa sanlibutan. Kaya nga yung message ng gospel na pinaka-essence sa page 31 ng Council on Health, yung may kinalaman sa restoration. Kaya sa Ministry of Healing, page 17, his mission is to give it back. Complete restoration, not only in health, but perfections of Christian character. Kaya kung titingnan natin itong kasakdalan o perfections ng Christian character na binanggit dun sa Mateo 5:48, ay kitang-kita natin dito na ito yung tinatawag na
langis o yung tinatawag na dala-dala ng 10 birhen. Na it happens na sa 10 yun, 5 lang yung nasumpungan. Pagdating ng bridegroom, ay 5 yung mangmang. Alam mo, binigyan ko ng konting daan ito Pinag-aralan ko ng todo Kasi iniisip ko kasi yung kahalagahan na binanggit ito sa Christ Object Lesson. Na ito pala ay nirepresentahan ng ating iglesia. Na nasa loob ng ating iglesia yung matalino at mangmang. At kung titingnan, lahat naman natin, makikita naman natin talaga na lahat naman ay may kani-kaniyang oil. Kulang lang yung iba. Professional at talagang ginagawa naman nila. They go to church, probably Sabbath school teacher o kaya elder o ano man yung katungkulan na talagang ting Sabado nandyan yan. Pero nakakalungkot, pagdating ng bridegroom, 5 pala doon, yung kulang. Alam ba nung napag-aralan ko yun? Yung tinatawag na bahagi tungkol dito. Pagdating pala ng sandelo, nabiglaan na hindi alam natin kung kailan yung eksaktong time niyan. Ito pala yung tinatawag na close of probation sa pulis. Kaya pagdideklara ng sandelo, close of probation na doon sa mga pulis virgin. At open naman doon sa mga wise virgin, sila yung magbibigay ng loud cry. Kaya kitang-kita natin talaga dito na talagang pinili talaga ng Panginoon ng Iglesia para piliin dito yung tatapos ng gawain sa huling mga araw. Kaya nakakakilabot dito, hindi naman sa natatakot tayo. How do we know? Na umaalingaw na yung Project 2025. Alam na natin yung tinatawag na climate change. Yung mga calamities na nangyayari ngayon sa buong sanlibutan. Na isang paalala na ang bayan ng Diyos ay kailangang magmatsyag at magbantay sa mga nangyayari sa sanlibutan. Kaya kitang-kita natin dito na yung character formation na binabanggit ng Espiritu ng Panghula sa Christ Object Lesson Space 69, pag na-develop na raw ang karakter ng anak ng Diyos, ay pupunta siya rito para kunin na yung nakabuo ng larawan niya. Kaya yung tinatawag na marka ng hayop, at yung gagayahin ng image of the beast, na ito yung tinatawag na magsisimula sa Amerika, ay palatandaan na pasara na ang pintuan ng awa sa bayan ng Diyos. Ang tanong, Gladens, ito, pag nagsandelo ka, saan ka nakalagay? Kung magsandelo na, saan ka nalagay? Saan ka nakalagay? Naku, nasa syudad ako. Kung ikaw ay natapat na pulis, close na yung probation sa'yo. Totoo. Diba? Hindi time yun ng paghahanda. Dapat handa ka na. Test yan. Yes. Kaya sabi sa page 71, inuulit ko ng early writings. Many were neglecting their preparation so needful. And in the time of refreshing and the latter rain, they found them unprepared. Kaya yung binabanggit sa page 64 dito sa early writings, inuulit ko lang. Ang sabi dito, under the title po ng Mark of the Beast, nang sabi, in a view given June 27, 1850, my accompanying angel said, time is almost finished. Do you reflect the image of Jesus as you should? I saw that there was a great work to do for them, but little time in which to do it. Kaya kung titingnan natin yung nangyayari ngayon sa ating modernong kapaligiran, lalo na, alam na natin yung mga alarmang ito, na talagang pinapaalis na ng Panginoon ang bayan ng Diyos sa siyudad, dahil sa kadahilan ng meron tayong tinatawag na gawain na dapat nating magampanan sa paghahanda ng ating physical, mental, and spiritual. At ang sabi pa rito, God has a purpose in permitting these calamities to occur. They are one of His means of calling men and women to their senses. By unusual working through nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word. So ito palang calamities na ito ay may purpose, may dahilan. Bakit? Para daw gisingin ang mga lalaki at babae. Saan? Na ang panahon ay malapit na. Amen. Kaya kung titingnan natin yung kahalagahan ng pangkalusugan, na ang misyon niya ay ibalik ang kalusugan at ibalik ang kasakdalan, na ituro yung panukala ng Panginoon na misyon niya, na makita sa pamumuhay. Kaya yung ila-loud cry, alam ba yung magla-loud cry, ito yung wise virgin na tumanggap ng latter rain. Totoo do. Alam ba yung dala-dala nila? Kasama ang health. Yes, kumpleto And dapat. I want to be part of that loud cry. Amen. That I can prove it by the help of God.
that we are part of the last message of warning to be given to people. Amen. Kaya ganito na lang yung kasi yung mitiin ko Motivation, na yes. maraming mga kapatid ang magising dahil kailangan palalahanan ng mga kapatiran. Dahil pag nag-declare ng sandelo, determina kung sino ang pulis at kung sino yung wise virgin. Totoo. Hindi ka ba kinakabahan? Ako kinakabahan. Nadidinig mo na ang sandelo nangangamoy na. Yes. At yung stage 1, na yung tinatawag na ipapahinga yung mundo, siyempre, yung kanilang panukala, maganda naman talaga. Just imagine, tuklasan nila yung pollution sa buong sanlibutan ay isa sa cause ng tinatawag na pagkasira ng electromagnetic shield na naging dahilan ng pag-init ng temperatura. Sa ngayon niya sa report, 2 degrees ang ininit ng karagatan. Kaya ang bagyo daw ay lalong pataas pa ang tinatawag na intensidad na kung paano maraming magkakaproblema. Tataas ang level ng tubig. Kaya ang payo ni Miss White, get out from the city. Yes. Kasi walang taniman dyan, lulubog yan. Totoo, wala tayong kakainin, Dok. Kaya ang ating good news, may time pa. Yes. Pero ang tanong, little time to do it. Hihintayin ba natin na yung time na yon maubos na, mga kaibigan, sa atin pong mga manonood at tagapakinig dito po sa Kaalamang Pangkalusugan? Alam mo, Dok, ang sarap talaga isipin na may panahon pa tayo. Pero again, ulitin lang natin yung sinasabi ng early writings nitong sa Councils on Diet and Food sa last day events, mga kaibigan. Kapag nabasa po natin ang spirit of prophecy, doon talaga tayo mas maliliwanagan at doon talaga tayo mas magiging masidhi, katulad yung motivation talaga ni Doc na gawin na natin ngayon, gumawa na tayo ngayon, magkaroon na tayo ng isang pagrereforma, hindi lang sa pagsunod sa 10 Commandments, pagsunod sa atin pong Panginoon, pagsunod at pagreforma ng ating kalusugan, kundi yung buong physical, mental, social, and most especially yung spiritual natin, mga kaibigan, ay dapat handa po kasama sa pagdating ng ating physical Panginoon. preparation sa loud cry. Yes. Kaya kung babasahin natin to, pag-aaralan natin dito yung binabanggit ni Ellen G. White dito yung kasi napakahalaga. Pinag-usapan natin kasi yung katawan kanina. Eh, siyempre, alam naman natin na ang sabi rito, siguro kung maganda may focus, I'm ready for the loud cry. Sa atin to ina-address sa ating mga kapatiran sa iglesia. Preparation for the refreshing. Pag pinag-usapan ng Councils on Diet, na ito yung titled, kasama talaga ang pangkalusugan. At meron pong ibig na banggitin dito sa bahagi ng pang-spiritual na kabuhayan na itong diet and spirituality at yung the relations of diet into moral ay napakahalaga na ating bigyan ng tuon dahil kung pagkaminsan dito po tayo atakihin ng kaaway dahil marami yung hindi nakakaunawa at hindi nila naintindihan na ang pangkalusugan po ay isang mithiin ng Panginoon. Di ba sabi doon sa Romans 12:1? Sa English ganito, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God that we must present our body a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. Yung Tagalog, yung pagkaunawa ko dun sa I beseech you therefore, brethren, aking ipinakikiusap nga sa inyo. Pakiusap ng Panginoon. Oo, siya na mismo na creator, nakikiusap pa siya sa atin, anak Na niya. iyong ipagkaloob at ihandog ang iyong katawan. Malusog, banal, walang kapintasan, na inulit sa unang Thessalonian 5:23, na bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, ito raw yung preparasyon na ating iyahanda bago siya dumating sa sanlibutan, yung physical, mental, and spiritual. Amen. Eh bakit kung pagkaminsan, ito pa yung napababayaan? Ang sabi rito, page 57, the Spirit of God cannot come to our help and assist us in perfecting Christian characters, and that is the gospel, righteous by faith, while we are indulging our appetite to the injury of health and while the pride of life controls. Hindi raw tayo makagagawa ang banal na espiritu. At hindi raw tayo magkakaroon ng tinatulungan para makapagpakasakdal ng ating pag-uugali. Malinaw ito. At ang sabi pa, all who are partakers of divine nature will escape the corruption that is in the world through lust. It is impossible for those who indulge the appetite
to attain Christian perfection. Page 57. Ngayon, foolish virgin. Sino yung foolish virgin? Naku, yung mga hindi naghanda. Yung hindi nakadevelop ng perfections ng character. Yes. Kaya kung pag-aaralan natin itong meaning ng true sanctification, ang sabi dito, this is true sanctification. It is not merely a theory or an emotion or a form of words, but a living, active principle entering into the everyday life. It requires that our habits of eating, ayan, masama, drinking, dressing, be such as to secure the preservations of physical, mental, and moral health, that we may present to the Lord our bodies, in Romans 12:1, not an offering corrupted by our wrong habits, but a living sacrifice, holy, capable unto God. Kaya nga sabi sa Revelation 22:11, ang banal ay magiging banal pa. Yes. Ang masama, Magpapakasama. pa. Kaya pag pinag-usapan natin yung tatanggap ng crown of life, ito yung mga anak niya na nagpakabanal. Bunga ng biyaya at pagpasakop sa banal na Espiritu na anuman liwanag daw natin tinanggap ay hindi pwede yung sa salita, theory. Kundi sa magitan daw ng prinsipyo ng pagsunod na ating maintindihan na nire-require daw ng Panginoon itong mga habit na ito sa pagkain at pag-inom at pananamit ay maingatan ng ating katawan natin at ang ating kaisipan doon sa tinatawag na kalusugan ng moral. Amen. May relasyon pala ang physical, Yes. mental sa kalusugan ng moral. Kaya sabi sa page 59, he who cherishes the light, the same book, which God has given him upon health reform, ito na naman ang ito sa health, has an important aid in the work of becoming sanctified through the truth, fitted for immortality. Amen. Eh siguro naman, kahit naman ordinaryong nag-aral, eh hindi naman siguro mahirap unawain na pag sinabi ang pagbabago ng kalusugan na may kinalaman sa ito sa filth, ay merong bahagi sa pagpapakabanal na ito yung tinatawag na bahagi na kung paano tayo maihanda. Hindi ba yung the most holy place? Hindi ba yung tinatawag na righteous by faith, justification, and then sanctification, and then glorification? Para mapit tayo doon sa sanctification, hindi pwedeng matanggal ang pagpapalusog. Yes. Kaya part ng loud cry, ang kalusugan. Kaya kung nire-reject mo ang pangkalusugan, masasama ka dun sa foolish virgin. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, sa ating pong mga manonood din, kasi meron Mahabang po kaming- pag-aaral, pero wala, dun tayo pupunta. Totoo, Dok. Tanggapin na lang natin. Yes, and also no, sa ating pong mga manonood, karagdagan lamang po kasi dun sa mga early pages or chapters po ng Counsels on Diet and Foods, nakalagay din dun po doon na we will never be healthy spiritually or holistically if nawawala po doon yung spiritual, actually yung nauuna po sa Counsels on Diet and Foods, yung atin pong spiritual, susunod ang physical, yung mental natin. Doon po, yun po yung pasunod-sunod ng holistic health. Ibig sabihin, hindi tayo magiging holistically healthy if we will not put first yung atin pong spiritual health at kasama po doon yung health natin. Kaya Dok, di ba, yung physical health natin talaga, kapag yung relationship natin sa Panginoon, kulang, yung pagbabasa natin kulang, kasi ang sinasabi even sa atin pong constitution, yung mga regulations natin sa atin pong government, that ignorance of the law excuses no one. Because ang atin pong libro na inilimbag para po sa Seventh-day Adventists and also for our friends sa iba't ibang mga denomination, it is given to us para i-share po yung light na na-receive po natin, hindi para angkinin lang natin, solohin lang natin, because again, lahat po tayo ay may karapatan at lahat po tayo ay pwedeng maligtas dahil yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya ibibigay ng mga wise virgin kasama yung health reform. Kaya ang sabi dito, health reform, sa page 69, and the third angel message.
Ang sabi rito, December 10, 1871, ikaw na siguro bumasa. Sabi po dito sa page 69 sa atin pong mga manonood at nakikinig from Councils on Diet and Foods, page 69, December 10, 1871, I was again shown that the health reform is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord, and it is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. The law of 10 commandments has been lightly regarded by man, but the Lord would not come to punish the transgressors of that law without first sending them a message of warning. Napakabait, Dok, ng Panginoon, di ba? May warning muna bago tayo ipunish, no? Ito po, the third angel proclaims that message, and had men ever been obedient to the law of the 10 commandments, carrying out in their lives the principles of those precepts, the curse of the seas now flooding the world would not be. Grabe, Dok. So, ibig sabihin, if you want to be part of the wise virgin and be zealous enough to be part of this final outcry, which is the people who receive the latter rain, kaya yung during Sandelo, kung hindi ka tumanggap ng latter rain dahil yung tinatawag na bahagi ng pag-aangkop ng ating sarili, na sabi, I was shown that the health reform is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. So, paano mo i-align ang sarili mo at i-angkop mo yung sarili mo kung hindi mo maintindihan na pinakita ng Panginoon na yung gawain daw ng mga pangkalusugan na ito ay isang dakilang gawain para ihanda tayo sa kanyang ikalawang pagparito. Paano natin bibigyan ng tuon? Paano natin ito makakaligtaan? Kaya dito po sa message po ng yung righteous by faith, ang sabi po rito sa Son and Daughters 3:48, what does the Lord requires of His blood, both heritage, the sanctifications of the whole being, purity, like the purity of Christ, perfect conformity to the will of God, into the holy city, there can enter nothing that defile it or make it a lie. Kaya napakalinaw po na nire-require talaga tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na pinaghirapan niya o pinamana ay yung pagpapakabanal o bilang buong pagkatao natin ay magpakalinis tayo na katulad ni Kristo. Kaya nga napakahalaga. Ang sabi nga sa Testimony Volume 3 to 528, the righteousness of Christ consists in right action and good works from pure unselfish motives. Kaya sa 1 SM 367, binanggit doon na righteous by faith means obedience by faith. At sa Manuscript 43, written in 1907, piniliwanag din doon na yung obedience by faith is also a righteousness by faith. Amen. At yun yung tinatawag na pinakapamantayan ng kautusan ng 10 utos at ng pangkalusugan na dito ibabase ang judgment. Yes. Pwede ka magpakamatay ng hulugan eh. Totoo, Subukan mo puyat araw-araw. Oo nga. Alam mo, Dok, no, saying that no, sa atin pong mga manonood, kasi we have this, we receive a lot of questions sa atin pong mga manonood na tungkol po dun sa pagkain po natin ng may mga iba na hindi pa nila kaya ng yun talagang mga red meat, hindi pa nila kayang bitawan yung mga red meat natin, yung mga isda natin. Pero alam niyo po mga kaibigan, ito po mismo yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay kumakatok sa bawat puso po natin dahil gusto niyang malaman natin na ito yung warning niya na magkakaroon po talaga tayo ng sakit, hindi po talaga magiging maganda yung ating Maganda nga yung katawan. nagkakasakit. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Kasi ang pagkakasakit kasi, isang uri yan ng paalala na meron kang maling ginawa. Totoo, Dok. Kaya nga, it is sin to be sick. Yes. Page 17 ng Councils on Health. Page 31 pala yung kaninang nabanggit ko at page ng Councils on Health o page 130. Yung may kinalaman doon sa our body is the only medium. Kaya kung titingnan natin yung kasalanan, ito'y bunga ng pagsalangsang sa 8 laws of health. Yun yung karamdaman. Kaya nga dito sa Patriarchs and Prophets 2:07, ay binanggit dito yung yung God has elected a character in harmony with His law. And anyone who shall reach the standard of His requirements
will have an entrance into the kingdom of glory. Paano tayo magkakaroon ng karapatan para makapasok doon sa kaharian niya? Ay kailangan daw talaga natin na magkaroon tayo ng kaayusan doon sa kanyang kautusan. Yes. Na ituro yung talagang kapamaraanan kung paano natin maabot yung tinatawag na requirement na ibig ng Panginoon ay makita ng mga anak niya sa sanlibutan. Totoo. Nakasama sa requirement ang 8 laws of health. Amen. Alam mo, Dok, no, Kaya kung sinasabi mo yan. lalabanan mong 8 laws of health at hindi ka kakain ng sangayon sa ikabubuti ng iyong katawan, you are rejecting the one who yung nagbigay. Di ba? When you reject health reform, you reject God. Seriously, Yes, number the 7, giver. page 31 Totoo, Dok. ng Bible commentary. Series B, I'm sorry. Alam mo, Dok, no, saying that, no, sa atin pong mga manonood, kasi we talked about, last episode natin, we talked about the grand truth. And this is the truth about our salvation, our health, our physical body, our relationship to God. And not only that, sa atin pong mga manonood, especially our viewers and listeners from Adventist World Radio, I know there's a lot of questions coming from our listeners and viewers. And this one thing, straightforward po kasi kami dito sa Kaalamang Pangkalusugan, especially si Doc. Kapag nagkamali po tayo, especially ang ating Panginoon, ang mga Israelites, nung nagkamali sila, merong punishment, but merong warning. Ginamit niya si Moses, ginamit niya si Noah during the flood. May warning na Pero binibigay lagi sa nang atin. may close of probation kasi 7 days before the flood, open pa eh. Totoo, Doc. Katulad sa Jerusalem, o nung open pa silang makalabas ng Jerusalem, binaliwala nila. Yes. Nung time na magsara na, hindi na sila makalabas, huli na. Hintay pa ba natin ng Sunday law? Yun nga, Doc, di ba? Ang Sunday law, probation is already closed for the foolish virgin. Kaya sabi pa, the conditions of eternal life, the law of God is the standard. Ito, sa Great Controversy 482. The law of God is a standard by which the characters and lives of men will be tested in the judgment, says the wise man. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment. The Apostle James admonishes his brethren, speak ye, and so do, as they shall be judged by the law of liberty. Ang ating tinatawag na katayuan, ibe-base at gagamitin ang kautusan para hatulan ng ating pag-uugali. Totoo, Doc. Utos. Yes. For example, 8 laws of health, kautusan niya ng kalusugan, malalaman na niya kung masunurin ka o hindi. Totoo, Doc. Pag nalaman mo masamang magpuyat, guilty ka eh. Yes. Ako, to be honest with you, pag napuyat ako dahil mali yung ginawa ko, guilty ako. Bumabawi ako sa next day. Oo, totoo, Doc. Saka pag naramdaman mong hindi maganda pakaramdam mo, nagpapaalala na bumalik ka sa Kanya. Totoo. Kaya yung karamdaman, paalala yan. Yes. Hindi naman iniwanan ka ng Panginoon. Hindi naman common, nagka-cancer ka, nagka-high blood ka, Galit nagka-diabetes ka. sa'yo ang Panginoon, no. Galit sa'yo ang Panginoon. Hindi, mahal ka pa rin niya. Totoo, Gusto niya, ginagamit niya para malaman mo, may violation ka. Yes, at binibigyan niya tayo ng paalala dun sa mga sakit Alam mo yung mga natin nakulong? Hindi naman ibig sabihin nakulong sila, tapos na yung probation nila. Kaya ka nakulong para maalala mo na mahirap talagang sumuway sa batas. Yes. Protection ng utos eh, para hindi ka Totoo, makulong. Ngayon, kung nagkasala ka, nakulong ka. Isang Magbago paalala ka. yan na kung sakaling mabigyan ka ng probation at mapalabas ka, sa tingin mo ba nakulong ka na? Babalik ka pa ron? Hindi na, Doc. Alam mo, Doc, dahil dyan sa tanong mo sa akin na ayoko nang bumalik doon kung ako'y nakulong, dito sa ating katanungan, pupunta muna tayo doon mga kaibigan kasi napaka-importante po ng ating pong pagkain. Napaka-importante din po ang ating pong pagsunod. Kaya sa ating pong mga may katanungan dito po sa ating mga kaibigan. Ang pinupoint ko lang dito, kung ikaw ay nakaranas ng hindi maganda sa iyong kalusugan, hindi pa huli, alalahanin mo lang kung ano yung dahilan kung bakit mo naranasan yan. Totoo, Dok. At dahil nga dyan, Dok, ito na, pupunta na tayo sa ating pong mga kaibigan. Pupunta muna tayo sa ating pong mga katanungan dahil meron tayong mga kaibigan na nag-send po ng kanilang katanungan katulad po ni Brother Raymond Roque. Sabi niya, Dok, bakit po pag ako kumakain ng karne, nagtatai ako? Buti nga sa'yo. Ay, Dok, bakit naman? At least may paalala ka. Grabe naman yung, ang sakit naman ng Doc, Brother Raymond, pasensya na po kasi kayo. kung minsan kailangan natin ng ganito, pasensya na, ganito lang naman talaga ako. Siyempre, paalala yan eh. Alam mo nang nagka-problema ka. Kaya sa susunod,
huwag mo na kainin. Totoo din, Dok, no? Ito, Dok, itutuloy natin, no? Teka lang po, nabigla po kami dun, mga kaibigan. Ito po, sabi po kasi ni Brother Raymond dito, bakit po pag ako kumakain ng karne, nagtatai ako at nanghihina ang katawan ko at nagkakasakit po ako? Ano po kaya yun? Ayun. Ito na yung sagot, Dok. Ibig sabihin pala, Brother Raymond, meron tayong kinain na hindi maganda sa ating sistema, kaya nagkaroon ng problema. Actually, yung sige, Dok. pagpapaliwanag dito, to be honest, actually, siguro emotionally, saka excited niya dahil nakikinig siya ng kaalaman pangkalusugan. Pero sa katotohanan lang, alam naman na niya yung sagot dun eh. Talaga lang siya may mababang kalooban. At matigas ang ulo. Humble. Siyempre nakakahiya yan. Nagtanong ka na yung dahilan ng pagtatai mo ay yung kinain mo. Yes. Alam mo na naman yung sagot dito. Totoo. Dadalhin mo pa ba sa programa? Naku. Kaya nga sabi ko, buti nga sa'yo. Bakit? Kahit pa paano, dito ko nakita na honest siya. Totoo din, Dok. Ako hindi ko nasasabihin yun eh. Yes. Kasi parang nagtae na ako eh. Oo nga, nakakahiya kasi nandun na mismo yung dahilan kung bakit tayo nagtae, mga kaibigan, kung bakit tayo Kunyari nagkaroon ako, ng problema. napakain ako sa bagay, nagtae ako. Tatanong ko pa ba kung bakit ako nagtae? Hindi alam na, ko na Dok. nga yun yung kinain ko. Yes. Kasi, yun na nga yung dahilan nung kinain totoo, ko. Dok, yung parang walang problema, the past few days na kumakain ka, walang problema kasi gulay lang kinakain mo. Tapos ngayon, meron kang isang bagay na kinain at nagkaroon ka ng problema sa sistema mo, sa iyong pagdumi. Ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng problema. Alam mo ba kung bakit maganda yun? Ano, Dok? Kasi may mga tao na kahit kumain ng karne, hindi naman nagtatay. Totoo, Dok. Walang nagiging epekto sa kanila. Kasi immune eh. Yes. Parang hihintahin mo lang adapted na ng magkaroon body, ng accepted na sakit. ng body, and then later on, nagkaroon ng cancer. Totoo nagkaroon yun. ng high blood o kaya naman ng stroke. Yes. Good news yun. Ibig sabihin, okay yun siya niya. Ayan. So, Brother Raymond Roque, Yun yung normal process of the system. For example, yes. nakakain ka ng hindi maganda, malakas ang immune niya, nilabas niya kaagad. Yes. Ibig sabihin, in-expel, nilabas agad For yung example, problema. nakakain ka ng lato, nagtay ka. Very good. Ang gawin mo lang, para hindi ka ma-dehydrate, uminom ka ng charcoal. Yun. Tapos, inuman mo ng maraming tubig. Kaya Diba, gift Dok? din ng Panginoon yan eh. Yun yung tinatawag na self-healing. Yes. Kapag may inflammation, kapag meron tayong problema sa ating pong sistema, mga kaibigan, ang gift ng ating Panginoon Kaya yung Hemlick, ay yung for repair. example, naramdam mo, pag napakain ka ng food poison, yung pagkain na medyo sira o nalason, opo. hindi ba nahihilo ka para kang matutuka? Hinang-hina, yes. Hinang-hina Dok. ka. Pero kailangan maisuka mo yun. Ang ginagawa namin, ginagano namin yung, ano tawag doon? Yung Heimlich maneuver Heimlich natin. maneuver, para iluwa mo lahat yun. Yes. Buti sa kanya, hindi dito dumaan. Totoo, Dok. Doon na. Diretso. Yes. Kasi lumubog na eh. Oo nga. Na-digest Pinuhunaw na siya. Dinigest. Oo, buti ka mo, may panunaw pa siya. Malakas yung kanyang second stage. Yes, di ba, Dok? Kasi yung iba niyan, i-absorb na lang ng ating katawan at end up, ang mangyayari sa atin, pwede nang hintay na lang nating ma-stroke tayo, yung high blood na binabanggit ni Dok, at kung ano-ano pa pong ibang mga karamdaman. Ang tanong ito, uulit ka pa ba? Kung ako, Brother Raymond, ang sasagot para sa'yo, hindi na ako uulit. Kasi ayoko nang magdumi. Yung magtatai ako, ayoko na. Kaya magandang testimony doon sa mga nakikinig na hindi naman talaga kailangan natin pang maranasan yan. Pero Yes. naranasan natin dahil tayo ay mahina. Totoo, Dok. At yung kahinaan natin, alam mo, Dok, isa to sa mga bagay na Pasensya talaga. na kasi yung salitang buti nga sa'yo, hindi ko alam kung paano ko nabitawan to eh. Pero nagulat ka kasi, Dok, Pero palibasa naman talaga, hindi naman iba turing ko sa kanila. Totoo, Dok. Bato-bato sa langit. Yes. Kapag tayo ay tinamaan, magbago tayo. Di ba, Dok? Huwag kayong magalit, mga kaibigan. Kasi tayo po ay magkakapatid dito sa Yung tatay ko nung araw pananampalataya at kasi sa reformasyon pinalaki sa ako ng tatay ko nung kalusugan. araw na iba eh. Ewan ko yung mga magulang nung araw. Alam mo yung father ko? Sa kanya ko nakuha eh. Oh. Pag nadapa ka, tatanga-tanga ka, buti nga sa'yo. Aray ko, ang Mag-ingat sakit. ka kasi. Ganun ang tatay ko. Totoo, Dok. Ay naku, grabe nung unang kapanahonan. Ang mga magulang talaga. Kunyari, hindi ko makasalanan, may kasalanan. Inaway ka nung kaklase mo, loko-loko. Nakipag-away ako. Alam mo ba na kung sinisisihin ako? Dapat ka lumaban. Papaluin ako. Oh, bakit It takes two to tangle. Huwag mong patulan. Umalis ka. Oo. Ganun katinding disiplina ng father ko. Grabe, Dok. Alam mo, nasa Kaya pag ano yung nauntog Matthew. ka, Oh. buti nga sa'yo. Tanga-tanga ka, titingin ka kasi. Grabe, ang sakit Eh, nun. minsan ng tatay ko, yung paa niya, na ano yung kuko, nangitim, yung nagkaroon sugat yung ano, Yung dulo. yung dulo kasi natisod.
Mukhang alam ko na yung nangyari, Dok. Sa atin po mga manonood, dito po yung kwentuhan lamang po ng Pero alam mo, mga hindi ako karanasan. nakakibo. Kasi father ko yun eh. Totoo din, Dok. Pero sa isip mo, di ba, may naisip ka doon, Dok. Parang naisip ko din, no, sa ating pong mga manonood, Pero alam niyo po, mga kaibigan, no, isang bagay Ang lamang point po. doon, mag-ingat. Totoo din, di ba? Alam niyo, pag minsan talaga, kasi alam mo, Dok, sa totoo lang, yung binabanggit mo na yan, sa ating pong mga manonood, Kasi ang tatay ko iba yan yun sa New Iba talaga ang tatay Testament. ko, disciplinarian. Naisip ko nun, siyempre, sa kanya, pag ako'y natisod o kaya nadapa, sasabihin sa akin, tanga-tanga ka eh, hindi ka kasi nag-iingat eh. Hindi mo nun pwede sabihin sa magulang mo yun. Ibig sabihin, kahit magulang ka, nadadapa ka din. Totoo din. Natitiso din. Lahat tayo may mga challenges. Kaya tayo may sakit tayo ng tinatawag na, Doon? alam mo na, yung... Yun na yun. Yun na yun. Oo, okay. Sa atin pong mga Masyado manonood. tayo kasing taklesa eh. Masyado Yes. tayong overconfident para bang lahat na lang din. okay. Totoo Kaya din may yan. nauuntog eh. May nabubundol eh. Yes. Lalo na yung mga kabataan. Totoo Prone yan. Kaya kailangan natin ipanalangin ang ating mga kabataan. Ako yung mga supplement ko, di ba may bote yan? Yes. Kung minsan nagmamadali ako, hindi ko na isasara. Ano nangyayari doon? Kung minsan pag nalaglag, sabog yung Oo, laman. yung laman. Kaya ang ginawa ko, tinandaan ko. Dahan-dahan na. Wala na akong Kilala pakialam. kita. Wala na akong pakialam kung tatagal yan. Hanggang hindi... Saradong-sarado. Saradong-sarado yan. Hindi ko bibitawan yan. Para hindi na siya sumabog. Lesson. Oo. Di ba? Yung lesson natin. Tulad ng noodles, napakain niya ako noon. Aba, hindi ako nakatulog. Init ng katawan ko. Ayan, ang hirap ng Yun tunawan. pala ng kasi Dok. yung hindi na sanayan dyan. Yes, totoo, Dok. Kaya ayan po, sa atin pong mga manonood. Anyway, alam huwag po, na kumain ng karne, Raymond. Sa atin pong mga manonood, especially Kasi pinalaki ako ng Raymond. tatay ko talaga sa ganun. Kaya kung minsan, lumalabas yung kung ano yung nasa loob ko. Totoo din, Dok, di ba? Pero alam niyo po, meron din po yan kasing pros and cons. At yung pros na yon, mga kaibigan, yun po ay magdalanginan tayo at tayo po ay magtapikan, mga kaibigan, dahil ito po ay paalala sa bawat isa po sa atin, especially sa atin pong mga tagapakinig sa Adventist World Radio at sa atin pong mga nanonood sa Facebook page and YouTube channel ng Kaalamang Pangkalusugan. Ito pa, Dok, alam niyo po, kasi itong pinag-uusapan po kasi natin, mga kaibigan, ito din po ay test of character din po natin. Di ba, Dok? Pag minsan kasi, ano yun eh, yung atin pong ability and itinitest talaga yung atin pong yung disiplina natin sa atin pong katawan at sa atin pong bibig. Ito naman, sabi naman ni Brother Michael Cruz, ano po ang pwedeng inumin kapag may acid reflux? Salamat po and God bless. Actually, kailangan ipahinga yun dyan. At mag-take muna ng mataas yung tinatawag na magnesium, chlorophyll. Mga katas ng dahon ng halaman. Katulad nga ng talbos ng kamote, mataas ang magnesium niyan. Mataas ang alkalinity niyan na bumababa yung ano niya. Basta green pigment. Ayan, nalilinis yung atin pong tiyan. Hindi, yung nawawala yung pain, yung acidic na turn into alkaline. Acidic kasi yung mga merong acid reflux. Pangalawa, nakakain sila ng mahirap tunawin. Lalo na yung maalat, Yes, mantika, matamis. o kaya naman yung, alam mo na, yung matatamis, kaya Totoo, sumasakit yung tiyan. Kaya ang gamot din yan, huwag mo kainin yung cause nun. Totoo, yung mga acidic. Ganun kasimple yun eh, sa naturopathy. Yes. Huwag mong kainin yung alam mo na maging cause niyan. Lalo na yung mani, masamang-sama yan. Totoo, Yung Dok. maning Pilipino, Oo nga, yung adobong mani natin. oo, yung mga piprituhin pa. Yes. Naku, lalo na yung Actually, mga... masarap yun, Dok. Kaya lang, masama nga po sa ating pong katawan. Saka Maalat yung- na, may mantika pa. Marami namang gulay, pero yung sitaw, hindi ko may recommend sa may acid reflux. Ayun, ang sitaw natin. Lalong kikirot, lalo na pag adobo. Ayun. Kasi may toyo na. Di ba yung iba may toyo na may asin pa. Ayun ang Buti mahirap. sana kung lemon ang lalagay, Totoo. inalagay ng suka. Uy, totoo yun. Ang Di ba, adobong Dok? sitaw, napakasarap naman talaga pag suka nilagay mo. Iba ang lasa, di ba, Dok? Ay naku, pag Nanonood. may init na kanin niya, sitaw lang ulam, okay Oo, na. tapos nakakamay ka. Naku, ang sarap. Ay naku, hindi kami maselan sa pagkain ng araw. Basta may adobong Ganado. sitaw at may kanin yan. Ayos na. Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman, sa atin pong mga manonood, especially dun sa may mga acid reflux, i-take note po natin yung mga acidic na pagkain Pero kung talagang po. sobrang sakit, pwede na mag-take for emergency. Dahil mahirap din naman yung magluha ka na para bang... Pero kung makaya naman dun sa iinumin mo na yun, Yes. okay, uminom kayo ng mga digestive aid. Merong nabibili naman yan. Totoo, Doc. Yung may papain, o maraming mga nabibili ngayon na
digestive aid. Yes. And also, Doc, no, dadagdagan ko lang sa atin pong mga manonood kasi yung buko natin, alkaline yan sa atin pong tiyan, pangpalinis yan mga kaibigan. Gayon din po yung atin pong kalamansi. Yes, acidic siya. Pag maasim, citrus, acid talaga yan. Pero pagdating po, ito po ang wonder, yung miracle ng kalamansi or ng lemon natin. Kasi pagdating po sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ito po ay alkaline. Ibig sabihin, iwa-wipe out niya, mga kaibigan, ito pong mga acid na atin pong na-intake. Kaya, katulad nung atin pong mga kaibigan. At ang ma-recommend ko yung lemon o kalamansi. Siguro mga kalahating tasang kalamansi o lemon, lagyan mo parang ng... medyo madami yun, Dok. Siguro mga 1/4 lang. Baka hindi nila kayanin. Hindi, depende. Kung anong kaya talaga nila. yung pagkain na hindi natunaw. Totoo din, Dok. Lagyan mo ngayon ng garlic. Ayun, yes, garlic. Pinong-pino, chapin mo, mga 2 hanggang 3 butil. Inumin mo. And then pagkainom mo nun, kung kaya mong bumabad sa tubig, kung may drum, lumubog ka doon. Ayun. Para lumambot siya at gumahang yung tiyan. Oh, okay. Ayan, Mga simpleng method pero it works. Ayan, it works. Kasi syempre naman yung expertise ni Doc talagang dekada na, mga At kaibigan. the same time, maglakad. Yan. Huwag naman yung Kailangan higat, ng exercise. aray ko. Totoo din. Kailangan talaga. mag-function. May mobility. Yes, kailangan po meron tayong gagawin. Ito naman po, sa atin pong kaibigan na si Brother Joel de la Cruz, sabi niya, ang pagkain po ba ng malinis na isda ay hindi mo maaabot ang kasakdala na sinasabi sa Bible? Kung pag-uusapan natin ng katotohanan, ang tanong niya kasi masyadong controversial. Yes. Meron ka bang katibayan na malinis yung isdang kinakain mo? Oy, totoo din, Doc. Pag ba pinatay ang hayop dahil merong rigor mortis, right away, pupuntahan ng mga uod yan. Nasa 50 million ang bakterya nga niyan per gram. Kaya, the moment na dead animals yan, dahil isda yan, paano mo yung papatunayan na malinis yan? Patay na nga yan. At saka yung chemicals pa, lalo na Kung hindi mo alam, wala akong masasabi dyan. Yes. Sinasabi niya malinis na isda siguro. Baka pwedeng yung may... medyo kauhuli lang na medyo buhay pa. O kaya baka sarili nilang alaga, Doc. Pero ang tanong doon, ay animals yan, hindi naman magsasalita yan. Padiagnose mo ba yan? Hindi, Doc. Na kung may sakit o wala yan. Wala, hindi talaga, Doc. Eh, sinabi nga ni Miss White, 10 times na yung sakit na makukuha mo sa pagkain ng mga may mata. Totoo din. At alam mo, Animals. Doc, yes. At alam mo, Doc, meron pa akong karagdagan sagot dyan sa atin pong mga manonood. Kasi even po sa Bible, mga kaibigan, in the Old Testament, nakasulat po doon, mga kapatid, na yung atin pong dugo, andun po ang buhay. At ang isda ay may dugo, mga kaibigan, nandun po ang buhay. So ano po ang gagawin natin? Kailangan nating sumunod na i-discard po natin ang ating Una, pong ang mga patay na meat. bisda, ang tawag dyan bangkay. Totoo, Doc. Patay. Yes. Pag sinabing dead animals, denatured yan. Pangalawa, since nga na maraming uod yan, maraming bakterya yan, talagang contaminated ang loob ng katawan yan. But sana, kung nasa karagatan ka, nakauhuli mo lang, eh doon mo na inihaw. Eh yung iba, matagal nang patay eh. Yes. Yung iba, fino-frozen Pangalawa, pa nila. dead animals pa rin. Totoo, Pag ba, kumakain ka ba ng hilaw na isda? Oh, hindi, Doc, Hindi ba gagawin mo, iihaw mo? Pero pag ba inihaw mo, buhay yung isda. Oh, hindi, Doc. O di Patay na patay talaga na. siya. O di pag ginuya mo, mabubulok yan. Alam mo kung bakit? Oh, bakit, Doc? Kasi yung temperatura ng loob ng katawan natin mainit. Nagpiputrefy. Kaya ang problema ng bituka, itong mga walang fiber na kinakain ng tao, kasama ang isda. Walang fiber. Yes. Tatagal yan sa loob ng bituka. Mabubulok siya. Magkakaroon ng wicks na nandun pa. Yan yung magkikreate ng damaging ng dugo. Yes, totoo, Doc. Yung iba nga impacted pa kasi sa sobrang hindi talaga ma-digest At yung omega-3 naman nila, paano mabubuhay ang omega-3 sa patay? Totoo yun, Doc. Kaya kailangan natin ng supplement sa ating Malimang pamamano. i-genus mo yung isda. Yes. Ay, grabe yun, Doc, ha? At least merong konting omega-3 yan. Pero pag pinirito mo ang isda, Wala na. okay, pinaksi mo pa, nilagyan mo ng suka. Wala na. Anong omega-3? Ang dami ng pinag-aralan ngayon, ang vitamin C na nga lang, ha? Hindi nabubuhay sa mainit na temperatura. Totoo, Doc. Eh, paano ka ba magluto ng isda, lalo na pag pinirito mo, inadobo mo? Yes. Naku po. Grabe, Doc, di ba? Ang tawag dyan ay talagang wala na halos value. Eh, ba't ko ipapasok sa katawan ko yan? Totoo. Ngayon, pinag-uusapan, ang tanong dito, ay, meron bang bahagi sa abot ng kasakdalan na sinasabi sa Biblia? Pag sinabing kasakdalan, perfection yan eh. Pagpapakabanal, meron. Yes.
Alam mo, Dok, no? May bahagi yan. Yes, meron, Dok. At alam niyo po sa atin pong mga manonood, even sa Councils on Diet and Foods, page 82, paragraph 2, ang sabi po doon, do not subsist on flesh meat, on the flesh of dead animals. Ibig sabihin, huwag tayong mabuhay doon sa mga patay na laman ng hayop. Ibig sabihin pala, mga kaibigan, ito ay isang warning na sa bawat isa po sa atin na kailangan po nating mag-ingat sa atin po mga kinakain, especially sa mga kumakain po ng karne. Kasi alam niyo po, I remembered a friend of ours, si Brother Pasamba, na talagang nagtanong talaga siya kung meron ba talagang relationship ang pagve-vegetarian sa atin pong salvation. And napakalinaw po na hindi man direkta, pero nandoon po sa Councils on Diet and Food, sa Healthful Living, sa atin pong The Ministry of Healing, na talagang meron po talagang dahilan ang Panginoon kung bakit gusto niya tayong bumalik sa original diet. And that is because it has something to do with our disposition in life. It has something to do with the way we think. At kapag tayo po ay kumakain ng atin pong mga karne, mga kaibigan, ay nagiging yung last po natin, yung pagnanasa po natin, mga kaibigan, ay mas lalong nananaig. More than doon sa ating principle using our frontal lobe, which is our decision making. Kaya, Dok, ang gandang pag-aralan nito, no? At yung mga katanungan din ng ating pong mga kaibigan na nagsisend po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Matindi yung tanong na yun, ah. Yes, totoo, Dok, di ba? Very direct. Ang sagot ko ganito. Sige, Dok. Wala tayong pwedeng masumpungan na malinis na isda. Totoo, Dok. Kasi even sa study po ng... challenge ko. Magdala dito, Dok. Challenge ko. Patunayan nila na malinis yung isda nila. Totoo din, di ba, Dok? Grabe, no? Kasi sa totoo lang, Dok, even the study of the University of the Philippines, here in the Philippines, mga kaibigan, na talagang yung atin pong mga isda na nasa karagatan po, ay kahit na sabihin natin na wala ngayon, walang insidente na barko, or may mga tank tayo na mga may crudo, tapos hindi nawala siya sa sea, may mga lead pa rin po, may mga mercury, may mga metals pa rin po na Ang University of the Philippines ang nakatuklas. Yes. Na wala na raw pong dagat na malinis. Totoo, di ba, Dok? So, ibig sabihin, yung mga isda pa ngayon, pinapakain pa, mga bone meal, pellets. Totoo, Dok, di ba? Yung ating pong mga feeds na tinatawag. Hindi na, sa Bulacan na lang, nakita ko nung araw, kaya tanga lang siguro ako nung araw eh, kahit hindi ko ina-analyze eh. Kasi nakagisnan kong kumakain ng tilapia. Iniiyaw kasi namin yun eh. Tapos may patis kami, lalagyan ng kalamansi. Tapos may mainit na kanin, ang katapat niyan, talong. Ewan ko kung naranasan mo yan. Piyesta na yan. Totoo, Dok, di ba? Nung nagpupunta kami sa ubihan, pinakita namin, meron kaming manukan. Binibili yung mga sako-sakong tae ng manok. Grabe. Sabi nung, saan ba dinadala yan? Ay, sa lugar ka ng plaisdaan, tinatapon yan dun sa... Tinutuyo muna yun eh. Wala munang tubig yan eh. Tapos lagyan ng tae ng manok yan, saka lalagyan niya ng tubig. Saka ilalagay yung binhi ng tilapia. Ay, grabe, di ba, Dok? Anong kinakain ng tilapia? Tae! Oo nga. Tapos kakainin mo yung tilapia. Ang sakit, no? Anong kinain ng tilapia? Dumi. Kaya talaga sa atin po, kaya tayo po yung nakakatanggap ng mga dumi. Ngayon sasabihin mo, malinis na tilapia. Ayan, pasensyahan na po tayo, nagsasabi lamang po kami ng katotohanan dito. Mas maganda na po na mag-ingat po tayo sa atin pong katawan dahil ito po ay templo ng atin pong Panginoon. Sa atin pong mga manonood... Doon naman sa amin lugar, sa Taliptip. Bulacan din. Nagpupunta kami dyan dahil may mga kaibigan kami. Karamihan ng mga bahay walang toilet. Ang toilet nila, maglalagay sila ng parang tulay na maliit. Merong laglagan doon na bilog doon. Yung dumi, doon lalaglag sa baba ng tubig. At doon sila nanguhuli ng tilapia. Naku, ang sakit nun. Parang naalala ko tuloy. Alam niyo po, mga kaibigan, Tapos sasabihin mo, malinis yung tilapia. Oo nga, Dok, ang sakit. Alam mo, Dok, teka lang ha, bigyan ko lang sila ng konting halimbawa sa atin pong mga manonood. Ito naman po ay hindi ko po kinain. This is my personal testimony and personal experience ko po nung ako po ay bininyagan. Alam niyo po, mga kaibigan, ako po ay bininyagan sa isa pong ilog dyan po sa Kabikulan. At alam niyo po, merong isang kalabaw doon sa unahan ng ilog na yon at ako naman nandun sa dulo. Alam mo ba, Dok, syempre hindi natin alam kung naihi na doon o nadumi na doon yung kalabaw at papunta yun sa akin. Hindi ko pa yun na-ingest, mga kaibigan, yung paglubog ko na yun, kaya ngayon naiisip ko, parang ako tuloy yung tao na kumain ng dumi.
na parang ako yung tilapia. What more kung yung mismong tilapia yung kinain natin na kumain ng mismong dumi? Di ba, Dok? Parang sabi ko, naranasan namin, minsan sobrang hirap. nagtuturo nga kami ng vegetarian. Eh yung mismong tao mismo na nagpatotoo na pinirito yung tilapia. Pagkatapos pirituin, toasted. Kinurot ngayon yung tilapia. Pag kurot yung tilapia, merong umuugang, merong gumagalaw na may uod. bula. Uod. Oo, may uod. Wala nung din na kumain ng tilapia. Grabe, di ba, Dok? Ang hirap nung ganun, lalo na sa atin pong mga manonood, pasintabi lamang po sa mga nagme-merienda po ngayon na nakikinig at nanonood po ng Kaalamang Pangkalusugan. Kami lamang po ay nagbabahagi ng katotohanan, mga kaibigan, tungkol po sa atin pong kalusugan at sa atin pong mga kinakain. Kaya, ito na po mga kaibigan, alam niyo po, ang dami pong mga katanungan na nais po naming sagutin. Pero alam mo, Dok, sobrang bibigyan talaga natin ng pagkakataon ito kasi lalo na ngayon na magkakainan na naman, Dok. Ang dami na naman nating mga handaan na pupuntahan, mga selebrasyon. At ito yung mga bagay na kailangan po natin bigyan ng pansin, pagtuunan po natin ng pansin, lalo na yung ating pong mga chikiting. Kasi talaga, Dok, ang daming nagkakasakit, lalo na sa ating pong mga pagkain. Dahil yan din po ang epekto. Yung means o yung pera na ating ginagamit sa pagpunta sa paggamutan. That's right, Dok. Na po pwede naman pala tayong mabuhay na walang sakit. Ayan. Alam niyo po, no, sa atin pong mga manonood, alam mo, Dok, bigyan lamang natin ng konting panahon kasi sabi ni Sister Delia Liegel Lagarto, siguro first time niya na nakapakinig at nakapanood ng 8 laws ng Kaalamang Pangkalusugan dito po sa Hope Channel North Philippines. And she would like to ask, Doc, ano po ba ang 8 utos ng pangkalusugan? This is the new start. Yeah. Di ba, Doc? Ano, Doc, yung N? Nutrition. Ano yung E? Exercise. Ano yung W? Water. Ano yung S? Sunshine. Ayan. Ano yung T? Temperance. Ano naman yung A? Air. Ano naman yung R? Rest. Ano naman yung another T? Trust in God. Ayan, praise God. Alam niyo po mga kaibigan, itong new start natin, kaya po siya tinawag na 8 Laws of Health dahil 8 letra po siya na ang ibig sabihin ay kailangan natin magsimulang muli, magbago dahil sa ating pong kalusugan, kailangan po natin ang tulong ng ating pong Panginoon. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan ng ating kalusugan. Alam mo yung 8 Laws of Health na ito na ating pinag-usapan? Yes po. Ito ay iisa lang ang may akda nito Isa lang ang nagbigay. The same Holy Spirit. Na sabi nga ko, ano yung Spirit na binigay para isulat ang 10 Commandments, yun din ang Spirit na binigay kay Ellen G. White para isulat yung tinatawag na pangkalusugan na kautusan. Yes. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood din, kasi napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay magtapikan. Napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay maging mapagmatsyag. We need to be vigilant enough. Katulad po ng preparation natin for the Sunday Law. We need to prepare as Christians. We need to prepare to have a healthy body and we need to prepare our physical body. Sa atin pong mga manonood, nais lamang po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Exodus 15:26. The words spoken to Israel are true today of those who recover health of body or health of soul. I am the Lord who heals you. Kaya sa lahat po ng nakaramdam ng hindi maganda sa kanila pong kalusugan, katulad ni Brother Raymond, yung iba pong mga, kung may mga diabetes po tayo, meron tayong hypertension, na stroke man po tayo, meron tayong kidney failure, or kung ano-ano pa pong mga karamdaman na yan, ang ating pong Panginoon ay merong warning sa atin. At ang ating pong Panginoon ay merong kasagutan at may katugunan sa lahat po ng ating pong mga kailangang gawin sa ating pong pagre-reforma ng ating pong kalusugan. Alam mo, Dok, napakabilis ng oras at gusto lamang din po natin bigyan ng pansin yung atin pong mga kaibigan na nanonood po sa GSA Channel 37 at gayon din po sa Channel 45 ng atin pong local channels here in the Philippines. And of course, our friends who are outside of the Philippines, thank you so much for watching and tuning in here in Kaalamang Pangkalusugan, of course, from Hope Channel Philippines. And of course, alam mo, Doc, isa din sa mga bagay na gusto din natin na bigyan ng pansin yung atin pong mga kaibigan na nanghihingi po ng prayer request. At huwag po kayo mag-alala kasi alam mo, Doc, bibigyan pa natin ng pagkakataon na sagutin ang iba pong mga katanungan ng atin pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer request, nag-send po ng kanilang mga katanungan dito po sa atin pong hintilan, dito po sa Hope Channel North Philippines. Alam mo, Doc,
there's so much to say, lalo na regarding sa ating health. At lahat po ng inyong pagpapatotoo ay welcome na welcome po yan. Yung inyo pong mga komento, isend nyo lamang po yan sa numero po na magpa-flash po sa inyong screen. At kung kayo po ay nakikinig po sa Adventist World Radio 360, kayo po ay mag-text lamang o tumawag lamang po kayo sa 0917-572-4601 or again, 0917-572-4601 or mag-comment po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa atin pong Facebook page or sa atin pong YouTube channel. And again, sa atin pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa atin pong lahat, sa inyo pong lahat dahil kung wala po kayo, wala po ang Kaalamang Pangkalusugan. And of course, thank you so much, Doc, kasi sobra talaga ang ating pasasalamat sa ating poong may kapal dahil siya po ang may akda ng 8 utos ng pangkalusugan. Kaya dahil dyan, Doc, nako, tatapusin muna natin at susubaybayan nyo po ulit yung ating pong episode next week dahil hindi pa po namin ihihinto, mga kaibigan, ng ating pong pagsasama-sama sa ating pong kalusugan at yung ating pong pagrereforma. Kaya ito na po sa ating pong panghuling salaysay, mga kaibigan, we would like to share with you the ministry of healing. When any part of the body sustains injury, a healing process is begun at once, and nature's agencies are set at work to restore soundness. But the power working through these agencies is the power of God. All life-giving power is from Him, and when people recover from this disease, it is God who restores them. Amen. Muli po, mga kaibigan, narito po si Doc Tam para tayo po ay ipanalangin. Ama namin Diyos, kami po ay muling nagbabalik at nagkakaloob ng aming pagkilala na kayo ang may akda at nagkaloob ng lahat ng biyaya. At ang aming buhay at ang aming kalusugan ay lahat ay nakadepende sa tamang kaalaman na ang ibig po ninyo kami matutong sumunod at aming ingatan ang aming mga pangatawan na mayroong tinatawag na pagpapahalaga na aming kilalanin na kayo ang nagbigay. Tulungan lahat kami, Panginoon, dahil kami may kani-kaniyang dalahin na hindi namin kaya sa aming sariling kalakasan, kundi sa pamagitan ng tulong po ninyo at gawain ng banal na Espiritu ay tulungan kami na magkaroon kami ng pagpapahalaga na lagi naming isipin, sobrang nyo kaming minahal at pinagkalooban ng regalo na hindi kayang pantayan. At ang regalo, unang-una ng kami, ay tinanggap ninyo bilang mga anak na sa magitan ng dugo po ninyo, kami nagkaroon ng pagkakataon na muling maibalik sa kalagayan na kung dumating kayo mabuhay na walang kamatayan. Patawad lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Bigyan kami ng lakas ng loob, Panginoon, na aming itayo ang prinsipyo, hindi lang ng pagpapakasakdal, kundi yung prinsipyo ng pangkalusugan na mayroong relasyon sa pagpapakabanal. Pagpalain lahat ng aming mga tigapakinig, lahat ng mga tigapanguna ng programang ito, at lahat ng leaders at nangunguna sa buong sanlibutan, ang bendisyon at pagpapala ang inyong patuloy na pagkaloob. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.